So far, dahil naman naghiro ang presyo. Mm. In fact, mantinido man, since the time na big-issue mi ang SRP, kaning mga Noche Buena products or Media Noche. Kasi ang mga produktong Media Noche, parehas man lang kaning mga nasa Noche Buena products. So far, ang camping, nagkaigwa kaming comparative analysis kang mga produkto kaning mga Noche Buena products. Mas dakul ang baba digdi sa Camarines Sur versus sa ibang probinsya. I think ang pinakarason kayan is one, we really have an ample number of establishments. So sinta-sinta mismo nagko-kompetensyahan. Kumbaga nagbabantayan kang mga produkto. And then number two, when it comes to logistics, parang nakita sa syudad ni Manila. At the same time, dakulang establishments digdi na nagbabakal talaga katong mga bultuhan. And pag bultuhan, mas mababa ang presyo kaya ng pigtatao. In fact, natatandaan ko kang igwa kaming tindahan kang sadit pa ako. Igwa yan mga perks igwa mga freebies every time you buy a certain volume. Example, 10 boxes kaya igwa ka ngayang libreng sarong box. Something like that. So, in fact, masupog na lang mag-mention din sarong establishment. Pero sa syudad din Naga, igwa dyan sarong establishment sa may merkado na talagang doon siya nahababa ang presyo. And I think sa pakikipag-ulay ni nagkukuha na lang siyang profit doon sa mga freebies. Ito pagsasabi kong every 10 boxes may libreng sarong box, something like that. So, doon na lang siya nagkukuha ang profit kasi talagang volume ang pigbabakal niya at talagang nakakabawi siya din. So, so ang kagayunan talaga is that by the way, mantinido pa man girara itong 50%, mantinido itong mga presyo, dahil talaga siya nagtaas as compared kang SRPs kang 2025. Mm. And then, I think nasabi ko naman, ini na around 30% nag-adjust din kadikit ang presyo. Pero, more than 12% man, nagbaba ang presyo. Pero ang kagayunan, majority, 50%, dahil talaga naghiro ang presyo. Opo, opo. Mayo man kita sir na taran ng mga nag-violate man, hindi sir sa mga nagtitinda ng Medianoche products. So far, Mayo, maski po itong compliance sa mga price tag, okay man. Pero sabi ko nga sa mga consumers in case ikaw sindang nanotaran, pwede sindang magreklamo sa Samoya. Ikaw kaming SOCMED, DTI Camsur, FB page, pwede sindang magpaabot ka sa indang reklamo. At the same time, kung ikaw sindang ma-encounter na pagkakaiba kang presyo duman sa price tag versus duman sa mabayad na siya. Kasi kung minsan may mga arog na kayan na example, ini ang price tag, halimbawa 10 pesos, tapos pag kang mabayad na pag swipe duman sa cashier, naging 10.50 or 11. Mm-mm. So in case igo kaya arog kaya na experience ang mga consumer stock, ang prinsipyo piga-apply dyan ng DTI kung ano ang mas baba, iyo ang madanay. Opo. Pero just the same, in case na may reklamo, again, ikaw kaming social media, DTI Camsur FB page, pwede sila magpaabot ka sa inyong reklamo. Opo. Kung ano sir hayaon sa price tag, iyo ang dapat na masunod sir, ganon. Correct. Pero kung magkaigwang pagkakaiba, kung ano ang mas baba, iyo ang dapat na magdana. Ayan. Pirming sa interest kang publiko. Opo, opo. Mayo man kita sir na anuhan sir ng mga nag-overprice sa product. So far, Mayo, that's good news. I think alam din na talagang pigbabantayan weekly talagang nag-iikot ang DTI pig-check. Kasi maski po outside Naga City, ko kitang mga personahe na talagang closely doing the price monitoring. Both the basic necessities and prime commodities at the same time ini mga Noche Buena products. Opo. Siguro sir, ano na lang ang kumbaga mai-a-advise ta sir sa mga parabakal mo niyan, sa mga konsumidores, and even sa kasabago sir, sa mga nagpapaputok, Sir Jay. Well,
number one talaga, i-check ang mga labels. Mm-mm. Kasi dyan sa mga labels, dyan ta maaaraman kung ano ining binabakalta, anong ingredients, isa yung nag-manufacture, etc. Lalo na sa mga kakanon na i-intake ta yan sa body, mas magayon kung hiningutan maray ang label kasi baka may mga health issues kita, bakong magayon itong kakakalunta, at least na-warningan kita. Di ba? At the same time, through the labels, na-educate kita na kung halimbawa, igwa kitang reklamo, arap na kung kisa ipapaabot ini. And then number two, always ask for an official receipt kasi ang official receipt is the proof of transaction. Na in case may reklamo kita, mas madaling i-facilitate ang reklamo kasi igwa kitang proof na binakalta talaga duman sa establishment. And then, ang next tip ko, kasi baka igwa pa talagang nagra-rush na nagbabakal ko dyan, always patronize Philippine-made products. Itong mga local products na tabangan ta ang mga kapwa ta Pinoy na mga entrepreneurs, kapwa Bicolano na mag-asenso sa paagi kang pag-ando yung pagsuporta ka mga produktong pipapabakal nila. Of course, pag naging successful yan, mas number one na matatabakan kita kaya ng mga Pinoy kasi through employment, di ba? And then, ang next na tip ko or last tip is always pakasobra kang pagbakal. Mas magayon ito lang na tama kasi kung minsan pag nasusobrahan kitang bakal, nasasayang lang, nag-e-expire sa mga produkto. So, kung minsan, mas magastos lugod. Kaya ang advice ko, kung mabarakal kita, igwa kitang listahan. Taring kung ano lang itong dapat na bakalon, iyon lang ang bakalon. Kasi di ba pag mayo kitang listahan, ang tendency either kulang or sobrang nababakal. So, maglista, tangaring kung ano lang itong dapat na bakalon, ano lang itong swak sa budget ta, yun lang ang mababakal ta. So, with that tips, I hope nakakuha ka mong something para at least sa pagbakal-bakal nindo, kunyan, as in sa atyan, makiyahan ka mo. So, Happy New Year!